Mahigit 16,000 nurses na naman ang nadagdag sa industriya ng pangkalusugan matapos nilang makapasa sa nursing licensure exam nitong nakaraang Hunyo. Pero sa tala, nananatili raw kulang ang mga health professional gaya nila sa ating mga ospital. Nasaan na nga ba ang mga lisensyadong nurse natin? Lubos ang pasasalamat ni Tracy at ng 8 pa niyang kabarkada na makapasa sila sa nursing licensure exam noong nakaraang buwan. So ang ginawa ko po, hindi ko talaga siya inabangan. Yung kapitbahay ko po on that day, siya po yung tumawag sa akin na, "Uy Tracy, pumasa ka ng boards kasi nakita ko yung pangalan mo." So talaga, paano nalaman? Labas na. Ayun, doon ko po nalaman. Ang pagpasa daw kasi sa board exams ang nakikitang tiket na magkakaibigan para matupad ang kanilang pangarap na makapag-abroad. Pag dito po ako, kasi yung sweldo po namin, usually it's around 8,000 to 13,000. Depende po sa public and private. So pag dito po ako, magsa-start ako as a volunteer nurse. So wala pa po akong pay talaga. Siguro yung life ko, it would be simpler than what I really wanted, na gusto kong makapunta na abroad to have a better future. Habang naghihintay ng resulta ng board, sinubukan na mag-apply ni Tracy ng trabaho sa ospital. Sobrang hirap. Kasi parang sarado na po yung mga hospitals para sa amin. Ang kailangan mo talaga may kakilala ka. Yun po yung talagang key for you to go inside, for you to be a nurse in the hospitals here. Based on the evaluation, I think you did not pass our requirement. Ang problema, kakumpetensya ni Tracy sa paghahanap ng trabaho ang 600 milyong graduate ng nursing na kasalukuyang walang trabaho. Mahigit 40,000 mga Pinoy ang kumukuha ng kursong nursing kada taon. Umaasa sila na ito ang magiging susi para makapagtrabaho sila sa abroad. Pero ayon sa Kagawaran ng Kalusugan, nasa 600,000 Pinoy nurses pa rin ang hanggang ngayon ay naghihintay ng kanilang oportunidad. Okay, good morning, class. Good morning, Miss. Simula nang lumakas ang demand para sa mga nurses sa ibang bansa noong 2001, dumami ang mga Pinoy na nahumaling na kumuha ng kursong nursing. Pero ang masaklap, 7 taon nang pababa ng pababa ang demand na ito. Unang-una, there has been a slowdown sa global demand. Naramdaman nito ng napakalaki sa Estados Unidos kung saan meron ngayong retrogression na tinatawag, kung saan hindi na sila kumukuha ng mga bagong nurses, bagkus kung sino na lang yung nasa empleyo nila, yun na lang ang kanilang pinagtsatsagaan sa ngayon. Pero kahit bumababa na ang demand ng mga nurses abroad, tuloy-tuloy pa rin ang paglobo ng mga Pinoy na kumukuha ng kursong nursing. So, noong 2011, nagkaroon pa ng kontrobersya sapagkat napag-alaman yung mga nurses natin para maging magandang prospect nila sa ibang bansa ay nagbabayad o hinihingan ng bayad ng mga ospital kung saan meron silang karagdagan ng training, although registered nurses na sila. Isang hamon to sa Philippine Nursing Association. Hindi naman lingid sa kaalaman ng Philippine Nursing Association na may mga paaralang nagbibigay ng mababang kalidad ng edukasyon sa mga gustong maging nurse. Gumagawa rin daw sila ng mga hakbang para ito'y matugunan. May nirecommend ngayon more or less mga 80 plus schools, no? Those that are not performing well in the board examination. Pero ang pagsasara ng school kasi ay nasa ang authority ay nasa Commission on Higher Education. Pero ayon sa DOH, ang mas dapat daw na pagtuunan ng pansin ay kung papaano mabibigyan ng trabaho ang mga Pinoy nurses na wala pa ring mapasukan hanggang ngayon. Kaya nga ang ating Pangulo nagbigay na ng pahintulot sa aming kalihim, Secretary Ona, na sa 1 taon, dahil lumaki nga ang budget ng Department of Health, ay bibigyan ng oportunidad yung mga nurses, hindi lamang training ngayon, kundi kukunin na sila as part of the health workforce ng Department of Health. How they will be recruited
At the same time, how will be they treated by the government? Permanent ba yung posisyon na pupunta nila or it will be contractual? Ang ganitong hakbang, malaking bagay na para kay Tracy. I think magiging interested naman po kami, not all of us, because syempre po pag government, mahirap rin po kasi minsan di mo rin alam yung pay nila, kung mababa po, at saka kung ganun po, hindi po namin alam kung saan kami dadalhin, kung malayong probinsya po and remote places. So, syempre gusto ko rin mag-abroad. Tapos pagkatapos ko po mag-abroad, babalik ko ako dito to apply what I've learned there. Tila wala na nga makakapigil kay Tracy na magtrabaho sa ibang bansa, lalo na't may tiyahin siyang nurse na nagtatrabaho ngayon sa Australia. Kwento po siya tungkol sa kanyang work sa Australia, kung she's a dialysis nurse. When I heard about this, parang gusto ko mag-specialize rin. Kahit dialysis or nurse anesthetist, ganun po. Gumagawa man ang pamahalaan ng paraan para maipasara ang mga nursing school na nagbibigay ng mababang kalidad ng edukasyon. Mas mabibigyan solusyon ang problema kung maituturo sa mga nais na maging nurse na di nalalayo ang propesyon na ito sa pagpapare o sa pagiging isang guro. Isa rin kasi itong bokasyon na handang magsilbi kanino man, mapapilipino man o dayuhan. Ako po si Renz Ongkiko, nag-uulat para sa Reaksyon. FYI mga kapatid, for your information. Marahil ay walang kokontra pag sinabing ang basketball ang pinakapopular na sport sa Pilipinas. Sa bawat bayan, barangay at purok dito sa atin, may basketball court na tinatambayan ng mahilig sumali at mahilig manood ng sa puso ng marami ay siya raw dapat na tawaging pambansang laro ng mga Pinoy. Naimbento ang basketball noong taglamig ng taong 1891 sa Springfield, Massachusetts sa Estados Unidos. Naghahanap noon ang physical education teacher na si James Naismith nang mapapagawa sa mga estudyante niya sa Young Men's Christian Association o YMCA Training School dahil nga taglamig noon. Kaya kinailangan niyang umisip ng larong hindi nakakailanganing lumabas ng kanyang mga estudyante. Kumuha siya ng isang peach basket at inilagay sa tuktok ng isang posting may taas na 10 talampakan. Hinati niya mga estudyante sa 2 pangkat at inabutan niya ng isang bola ng soccer. Inihain niya ang mga naisip niyang alituntunin at doon na nga nagsimula ang larong kilala natin ngayon bilang basketball. Isa ang mga Pilipino sa mga unang naturuan ng larong ito dahil naging colony tayo ng Amerika noong katapusan ng ika-19 na siglo. Sa katunayan, ang Pilipinas ang pangalawang bansa sa mundo na nagkaroon ng isang professional basketball federation, ang Philippine Basketball Association o PBA, kasunod ng National Basketball Association o NBA ng Amerika. Dahil sa mabilis na paglaganap ng basketball, tinatag ang FIBA o Federación Internacional de Basketball sa Geneva, Switzerland noong 1932. Noong 1950, idinaos ang kauna-unahang FIBA World Cup sa Argentina na siya ring naging unang kampyon. Hindi nakasali ang Pilipinas noon. Pero noong 1954, sa FIBA World Cup sa Rio de Janeiro sa Brazil, nasungkit ng Pilipinas ang bronze medal at ito pa rin ang pinakamataas na record ng isang Asyanong bansa sa FIBA World Cup hanggang ngayon. Noong 1960, idinaos ang kauna-unahang FIBA Asia Championship sa Maynila at tayo rin ang naging kauna-unahang kampyon. 5 beses pa tayong naging kampyon ng naturang torneo at ang huli ay noong 1985. Noong 1978, ang Pilipinas ang naging kauna-unahang bansa sa Asia na pinagdausan ng FIBA World Cup. Naging pang-8 tayo sa palarong yon. At ngayon nga, makalipas ang 40 taon, ginaganap na muli sa Maynila ang FIBA Asia Championship sa Mall of Asia Arena at eksklusibo nyo itong mapapanood dito sa TV5 at Aksyon TV. Sakaling makapasok ang ating national team na Smart Gilas Pilipinas sa top 3, muli na tayong makakalahok sa FIBA World Cup na gaganapin sa Spain sa 2014. Huli tayong nakapasok sa top 3 noong 1986 at lalahok na sana tayo sa World Cup noon sa Spain din, pero hindi tayo natuloy dahil sa politikal na sitwasyon sa ating bansa na nauwi sa EDSA People Power Revolution.
Kung walang magsasabi, walang mangyayari. Ang opinyon mo, pinakikinggan, pinag-uusapan dahil ang bawat balita may katumbas na reaksyon. Ako po si Lucy Cruz Valdez. Magandang gabi po sa inyong lahat.